Ano bang basa niyo, Sen, dito sa mga nangyayari? Pagka pinagsasama-sama niyo yung mga indicators na ito, mukha bang matutuloy pa itong trial na ito or baka naman hindi na? Ito, let's just say na merong mga elemento na nagsusumikap na patayin yung impeachment by whatever means. So ito ngang may mga nakakalap tayong impormasyon na itong impeachment daw ay baka ipa-dismiss nila through the Supreme Court. So, yan yung at ang nakakalap nating impormasyon ay ito ay ilalabas nila yung desisyon ng Supreme Court bago SONA sa July 28. So sa madaling salita, next week ay baka masintensyahan na ito ng Korte Suprema. So yan yung latest ng balita. Isang scenario. Pero how can that be? Hindi ba masyadong mabilis kung sakasakali yung magiging desisyon? Kung sakasakali man. Yes. Kaya nga medyo highly suspicious siya. Pero ito yan, ang sinasabi nila, yung mga petitions ay nagsimula nung February pa. Pero July 8 lang hiningan ng mga certain facts yung House of Representatives. Tapos nagbigay ng non-extendable period na 10 days. Ang sabi nila mag-expire to by July 18 or July 20. Thereafter, pwede na ito desisyonan. Okay, ang base dun sa mga nakikita natin na mga articles about this, ang primary contention nung petitions against the impeachment trial ay una daw nag-violate ng yung constitutional limit na 10 session days dapat na-refer na ito sa Justice Committee. So yan ang sinasabi. And because of that, magiging violation ng one impeachment a year yung itrinansmit na fourth impeachment complaint. Okay. Ngayon, pagka hindi ka privy dun sa mga nangyari sa House of Representatives, kung bibilangin mo lang, kasi yung first impeachment complaint, ito yung impeachment complaint na itinulak nung mga civil society groups, di ba? Tapos ito ay in-endorse ni Congressman Percy Sendanya. December 2 yan. Yung una. Tapos, yung una. Tapos yung mga sumunod, may mga second and third impeachment complaint. Ano yan? Sumunod yon. So, ang primary reckoning natin, yung first impeachment complaint kasi doon tumatakbo yung Metro. Di ba? So, kailangan within 10 session days, ma-refer ito sa Justice Committee according to the Constitution. Ngayon, dun sa mga outsiders, siguro itong mga abogado ni Sara, binilang nila yung calendar days lang. Kasi pag bibilang from December 2 tapos February 5, kahit tanggalin mo yung break ng House of Representatives nung December hanggang mid-January, kung bibilangin mo, lalagpas ng 10 calendar days. Pero ang hindi nila alam ay nagsususpend yung House of Representatives nung mga panahon na yon. Kasi tinatalakay nila yung budget, may BICAM, lahat-lahat. So nagsususpend sila. Ngayon, by internal rules ng legislature, sa Senado man o sa House, kahit 3 araw magkakasunod yan, pagka nagsususpend lang ng proceedings, session. pagka nag-suspend ng session for the day, to be continued the following day,
ano pa rin yun, counted as the same session day. So pwedeng 3 consecutive days, counted as one session day. So pagka bibilangin mo yung actual session day, na kasama na yung mga sinuspend, pasok na pasok siya dun sa 10 session days. Kasi on the 10th session day, ang ginawa na nung House of Representatives, yung third mode ng filing ng impeachment. Ito na yung 1/3 na signature. Kaya hindi mo na kailangan i-refer sa Justice Committee kasi shortcut yun eh. Yun yun. Kaya nung nagawa na yun, sabay din in-endorse na itong, in-archive na yung tatlong na unang impeachment. So, hindi talaga siya nag-violate ng Constitution. Kahit na anong provision, baka kumbaga mali ang bilang ng mga abogado ni Sara kasi binilang lang nila yung calendar days. So in short, factual ito eh. Ang hirap nito baluktutin. Nag-comply talaga yung House. Nag-comply sila doon sa constitutional limitations. And therefore, walang basis ang Supreme Court to dismiss this. So, if that's the case, hindi dapat mangamba kung factual ang pag-uusapan na i-dismiss ito ng Korte Suprema dahil malinaw based on the facts that you laid out. Yes, pero you cannot put your guards down kasi 'di ba? Tatandaan natin ito just laying down the facts. Sa 15 members ng Supreme Court ngayon, 12 dyan ay appointees ni Duterte. So we're not saying na ito ay parang automatically biased na sila, but that should provide the context kung ano ang kinakaharap natin. At previously may mga Supreme Court decisions na medyo sablay din eh, 'di ba? O yung ginawa nilang decision sa regarding sa withdrawal sa ICC. Nag-agree nga sila na kailangan ng concurrence ng Senado, pero ginawa na nilang moot and academic, hindi nila ni-release in time yung decision na yon. Tapos early on, remember yung constructive resignation na sinabi nila kay ERAP just to justify yung para in a way may constitutional pa rin. Kumbaga, they can do these things eh. Makahanap lang sila ng gabuhok na technicality. Sana naman hindi, but that information is out there, so we need to be vigilant just the same. And actually, there are two possible routes dito, in terms of dismissal. Pwedeng gawin yun ng Supreme Court, yun yung pinag-uusapan natin, at yung isa, manggaling mismo sa Senado. Kasi meron ng mga pagkilos, di ba? Actually, tinetelegraph na ng mga katulad nila Senator Bato de la Rosa na pag nag-resume yung kanilang session, he would likely question the jurisdiction of the Senate dito sa impeachment case against the Vice President. So, anong nakikita yung implications nito? Meron dalawang possible dismissal routes. Isa sa Senado, isa naman sa Korte Suprema. Okay. Sa Korte Suprema lang, ito lang kasi mauuna. Ito yung mauuna kasi next week, pwede na itong labasan ng desisyon. Kaya kailangan magmatsyag tayo para kung ano man ang magiging direksyon dyan. In fact, meron ng mga panawagan, various mass actions para lang manawagan sa Korte Suprema na hayaan na itong impeachment trial magsimula at matapos na sa ganun maging mekanismo na accountability. Imbis na sesentensya nila, pag sinintensya nila dyan, they will just delay and prolong the agony. Kasi pwede pa rin namang i-file ito by December kung talagang papatayin nila ito. So kumbaga, lalong tumatagal yung unrest. So yun yung panawagan. Then next, assuming hindi sila maglabas ng decision next week, pupunta tayo dun sa
sa Senado, mag-open yung session. Dapat by July 29, magsisimula na yung proceedings. Ngayon, yung mga gusto ni Bato, yung mga Duterte senators na itulak itong dismissal, ito, magkakaroon ng ulit ng guhitan kung sino ba talaga ang pabor sa accountability ng mga public officials o sino yung nagko-cover up, sino yung takot na lumabas yung katotohanan. At ako naman, base sa bilang natin, nakakalamang ng bahagya yung mga pabor na ipagpatuloy yung impeachment. Kaya baka mapahiya sila Bato diyan sa plano nila. Paano yung how did you arrive at that conclusion na medyo nakakalamang ng kaunti yung mga senador na gustong ituloy yung trial? Nagkakalap naman tayo ng mga impormasyon tungkol dyan. Pero hindi ito necessarily ibig sabihin na nais nilang ipagpatuloy yung impeachment ay automatic na magko-convict sila. Meron kasing gusto lang talagang makita yung ebidensya and they want to be convinced kung kakonvict ba o so, pero they want the process na magsimula at matapos. So, yun. Oo. So, tingin nyo may impact kaya sa mga senador itong latest SWS survey showing that majority of Filipinos want the Vice President to answer the charges? Sagutin yung mga paratang sa isang impeachment trial. May impact yan. At lalo na ito, pagka gumulong na ulit yung usapin tungkol sa impeachment, lalong mararamdaman nila yung kagustuhan ng sambayanan na magsimula yung proseso. Hindi naman sinasabing bibitayin mo kaagad eh. Sabi niya ni Senator Coco Pimentel, pwede ka naman mag-acquit sa dulo kung talagang Duterte ka. Pero huwag mo naman babuyin yung proseso. Kasi hindi rin maganda yan. So, yan yon. Ang natin, pagka gumulong ulit ang public pressure, kasi remember the last time, they were determined to dismiss it also noong June. Pero here we are now. So ibig sabihin nun, hindi natuloy yung kanilang plano. Kasi nag-push back yung publiko. Ang dami, iba't ibang sektor yung nagsalita. Ngayon mararamdaman din nila itong ganitong pressure. Kaya kailangan natin magmatag at iparamdam natin yung ating saloobin. Eventually, they will feel the pressure. Ang target dito kasi yung mga moderate na senador. Kasi yung Duterte senators talagang nakaukit na yung boto nila eh. Pero yung mga moderates pa, madadala yan. Kasi alam nilang baka dumikit sa kanila itong magiging desisyon nila dito sa future elections.